Napakaangas mga kasosyo dahil trivia muna tayo ngayon. Maraming nagtatanong sa akin kung ang mga projects ba na Vistaland ay malapit sa fault line o yung kinakatakutan nating the big one. Bago ipatayo o aprubahan ng gobyerno ang mga building ng Vistaland ay mga dapat muna tayong imbestigahan. Alamin natin kung ano yung mga yan. Stay tuned muna dito sa video ko. Konting trivia lang, 1992 hanggang 1994, sinimula ng PHIVOLCS o Philippine Institute of Volcanology and Seismology at Japan International Cooperation Agency or yung JICA ang mga Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study or MMEIRS para pag-aralan ng panganib ng mga malalakas na lindol sa Metro Manila. Noong natapos ng investigasyon, 2004, lumabas na ang resulta ng MMEIRS. Dito unang ginamit ang term na the big one para tukuyin ang posibleng magnitude 7.2 na lindol na nagmumula sa West Valley Fault. Ganito naman malalaman kung paano ang assessment o tinatawag na Geohazard Assessment by PHIVOLCS or DENRMGB. Ginagawa muna ng geological investigations para malaman kung may active fault sa area. First, fault mapping. Sinusuri kung may dumadaan na fault sa mismong lupa. Second, soil and rock testing. Dito tinitignan kung matibay ang lupa. At syempre ang last, ang liquefaction risk, kung lulubog o gagalaw ang lupa kapag may lindol. Kaya, kung malapit sa West Valley Fault o ibang active fault, hindi papayagan ang construction within 5 meters on each side ng fault trace. Ito ang tinatawag na no-build zone ng PHIVOLCS. Kaya ibig sabihin nito na payagan ng Vistaland na magtayo sa mga kanya-kanya nilang area dahil pumasa tayo sa tinatawag na Geohazard Assessment. So kung meron pa kayong mga ibang katanungan, message nyo lang ako. This is Jay Labrigo, ang kasosyo nyo.